po ba itong death benefit program po na ino-offer ng SSS? Ang death benefit po, no, ito po yung isa sa mga programa ng SSS na inilunsad po natin para maprotektahan po natin yung mga naulila pong benepisaryo ng miyembro. So, ito po yung cash benefit po or cash allowance na binibigay natin sa lahat po ng naulilang benepisaryo ng namatay na miyembro. Bali, clarify lang din po natin, Sir Bong, no, iba po yung death benefit doon sa funeral benefit na ino-offer din po ng SSS. Yes po, may pagkakaiba po yung funeral at doon po sa cash benefit o yung death benefit po na tatanggap po ng ating beneficiaryo ng namatay na miyembro. Sir Bong, ano naman po yung mga qualifications, no, sa ating pong death benefit? Sa death benefit po natin, no, meron po tayong tinatawag na monthly pension at meron din po tayong tinatawag na lump sum benefit. Kapag monthly pension po, kinakailangan po yung namatay na miyembro ay mayroon pong 36 na hulog. Hindi po bababa sa 36 na hulog po, no? Bago ang semester ng kanyang pagkamatay. Ang nabanggit po na 36 monthly contributions ay maaari pong tuloy-tuloy o maaari din pong hindi. So, meron din po tayong tinatawag na lump sum benefit. So, ito po yung tinatawag natin na one-time payment lang po ito, no? Binibigay po natin ito sa mga naulilang beneficiaryo ng namatay ng miyembro kung ang miyembro po ay nakapaghulog lang po ng mas mababa sa 36 months po. Ayun po. And then, ang lump sum death benefit po, katumbas po nito ay ang monthly pension na minimultiply po natin ng base sa bilang ng contribution ng namatay na miyembro. At kung mayroon po siyang mas mababa sa 36 months, binibigay po natin is yung 12 times monthly pension po. So, alin man po dito ang mas mataas, yun po ang ipagkakaloob po natin sa beneficiary po. So, tandaan nyo lamang po, no, yung contribution requirement, no, para mag-qualify sa death pension, at least 36 months ang hulog. O less than 36 po, ayun, qualified po for the lump sum amount. Ayun, Miss Vangie, meron pa po ba kayong katanungan? At merong pang actually na medyo komplikadong no, na pag-usapan tungkol sa death benefit, di ba, Miss Vangie? Oo. Sir Bong, usually ito yung mga senaryo, no? Lalong-lalo na pag masyadong gwapo po yung member natin, no? Ang tanong po, sino-sino po ang maaring ituturing na primary at secondary beneficiary po sa pag-file ng death benefit? Okay po, no? Vangie and Lisa, bago ko po talakayin muna no, yung sino po yung tinuturing po nating primary, secondary beneficiaries. Alin po muna natin kung paano po natin ipinagkakaloob po ang ating benefits. So, meron po tayong tinatawag na order of preference. Yan. So, ibig sabihin po, ang pagkakaloob po ng death benefit ay base sa order of priority. So, meaning, kapag halimbawa po ang isang namatay na miyembro ay meron pong primary, siya po ang unahin nating pagkalooban ng death benefit. Kung siya naman po ay namatay at wala na pong primary beneficiary, doon po tayo pupunta sa secondary beneficiaries. Paano naman po kung halimbawa ang namatay na miyembro ay wala na pong primary beneficiary at wala na pa rin pong secondary beneficiaries, pupunta po tayo doon sa tinatawag po nating designated beneficiaries. So kung wala pong designated beneficiaries, bababa po tayo doon sa legal heirs. Okay? Balik naman po tayo doon sa katanungan po ninyo kanina kung sino-sino po tinuturing po nating beneficiaryo, no? Unahin po natin yung primary beneficiaries. Sila po yung mga dependent legal spouse. Kasama po din dito yung mga ating mga minor de edad na anak na hindi po bababa sa 21 taong gulang. Okay? Pangalawa po is yung secondary beneficiaries. Sila po yung mga dependent parents po ng namatay na miyembro. So, maaari po yung nanay o yung tatay po ang maaari pong
i-consider pa natin na secondary beneficiaries. So kung nasabi ko nga po kanina, kung wala po yung primary, wala po yung secondary, so sino naman po yung tinuturing pa natin designated beneficiaries? Sila po yung mga beneficiaryo na tinalaga ng ating miyembro base sa kanilang record. Ito. Yung sinasabi kong record, ito yung sinasabi natin yung mga E1 record, mga E4 record. So kung halimbawa pong wala naman pong siya itinalaga, at wala naman pong primary, wala naman pong secondary, so sino pa ituturing natin mga legal heirs? Sila po yung mga legal heirs na yung legal na tagapagmana. Ito po ay base po sa ating Civil Code of the Philippines. So doon po natin binabase kung sino po yung magiging legal na tagapagmana ng ating namatay na miyembro. Alam mo, Sir Bong, ang dami mong information na binigay, no? Pero mamaya, maraming katanungan yan, Chuck, na matatanggap natin yan. No? Hihimayin natin yung mga, sino ba talaga ang dapat na maging beneficiaryo ng isang member, no? Marami talagang kwento dyan, Sir Bong. Abangan mo mamaya sa mga questions. Anyway, Sir Bong, punta naman tayo doon sa halaga, yung amount po, kung magkano yung matatanggap na benepisyo ng primary at secondary beneficiary. Ano po ba mga basehan natin dyan? Bago ko po tayo talakayin yung sinasabi po natin kung magkano po makukuha natin. No? Alamin po muna natin kung ano po yung basihan ng pagko-compute po ng ating death benefit. So meron po tayong tinatawag na 3 factors sa pag-compute po natin ng death benefit. Una, yung AMSC, yung average monthly salary credit. Pangalawa, yung credited years of service po natin. Pangatlo po, itong tinatawag na kung mayroon pa po siyang dependent children. Okay? So ano po yung tinatawag natin na average monthly salary credit o AMSC? Siya po yung binabasihan pa natin yung bilang at yung halaga ng contributions na naihulog po ng namatay na miyembro. So dito po, meron po kaming 2 klaseng computation po dito sa AMSC. Ito po yung kabuuan ng halaga po ng huling 5 taon na naihulog po na isang miyembro. Pangalawa, yung kabuuang hulog simula lang siya ay nasakop sa SSS at simula po siya bago po ang buwan ng pagkamatay niya. So, dito po, pipiliin po natin kung alin po ang pinakamataas na average monthly salary credit. So, pangalawang factor po, ito po yung tinatawag natin na credited years of service. Ito po yung kung kailan po nasakop ang miyembro simula nung buwan siya na-covered hanggang sa buwan bago ng kanyang pagkamatay. So, doon po natin kukunin yung bilang ng credited years of service niya. Pangatlong factors po, ito po yung tinatawag natin kung meron po siyang dependence pension. So, doon po naglalaro yung basihan po natin para makuha natin yung computation po ng kanyang monthly pension. So, balik naman po tayo sa katanungan, no? Magkano po ba matatanggap ang claimant? Claimant po, no? So, una po, meron pa tayong 3 formula na tinatawag po, no? Yung una po is yung kabuuan ng halaga ng 300 plus yung 20% po ng AMSC plus yung 2% po ng AMSC and then yung bilang po ng CYS na higit po sa 10 taon. So, halimbawa po, kung si member po ay meron pong 20 average monthly salary credit at meron 40 CYS. So, kukunin po natin yung 20% po ng 20,000 na AMSC po. And then, kukunin din po natin yung 2% ng kanyang 20,000 na AMSC plus, idadagdag po natin yung 300 pesos and then, i-multiply po natin ang kanyang nakuhang credited years of service. So, doon po ang una nating formula or computation po ng ating monthly pension. Pangalawang computation po, ito po yung tinatawag natin na replacement ratio. Itong 40% ng kanyang AMSC. So, i-multiply lang po natin yung 40% po doon sa AMSC. Then, pangatlong ating formula is yung minimum pension pa natin. Kung ang namatay na miyembro ay merong mas mababa na 10 CYS o yung credited years of service,
siya po ay makakakuha po ng 1,000 buwan ng pensyon po lamang. Kung mayroon naman po siyang 10 CYS pataas, siya po ay makakakuha lamang ng minimum pension po na 1,200. At kung siya naman po ay mayroon pong 20 CYS, makakakuha lang po tayo ng 2,400 pesos po na buwan ng pensions. So, paano naman po kung halimbawa ang namatay na miyembro ay isang retiree pensioner? May makukuha po ba ang ating Mga naiwan. naiwan po sa mahal na buhay? Yes, meron po sila makukuha. Ang buwan ng pension po ba ay babase po natin doon sa sinasabi ko at nabanggit kong computation po ng death benefit. Kung magkano po yung tinatanggap po ni retiree pensioner, ay itatransfer lang po natin doon sa kanyang naiwang mahal sa buhay. So kung magkano po yung halaga, ay siya po matatanggap po ng ating naiwang mahal sa buhay po. So pangalawa po, maaari din po makakatanggap ang ating secondary beneficiaries kung wala pong primary beneficiaries ang namatay na retiree pensioner. Pero ito po, pinagbabasihan po natin dito yung 5-year guaranteed period. So, i-apply po natin. Kung meron pong natitira doon sa 5 taon ng pagpe-pension ni retiree pensioner, yung balance po ang ating ibibigay. I-multiply po natin yon sa kung magkano po yung natatanggap ni miyembro na buwan ng pensyon. So, yung po magiging lump sum benefit po niya. Yung secondary. Ayun. So, klarong-klaro, no, sir, no? Sir, balikan ko lang yung retiree pensioner, no? Pag namatay po, ang immediate beneficiary dyan, yung legal spouse niya, yun ang tinutukoy natin. Tama Yes po. Ayun, oo. Kasi yung iba, akala nila, pagkat sila ikaw mag-anak, pwede na mag-file ng claim. So, yun po ang clarification natin dyan. Sir Bong, maraming salamat po. Lisa? Thank you, Miss Vangie. No? Ayun, na-discuss na kung paano kinocompute yung matatanggap na death benefit sa SSS. Ang next question dyan, paano naman matatanggap ni claimant kung naaprubahan na yung death Application. benefit claim nila? Sir Bong? Paano po nila matatanggap yung benefits? Ano po ba yung mga disbursement channels na available po sa ngayon? Sa ngayon po kasi, no, once po nag-file si member ng death benefit po, meron po tayong disbursement channel na pinagpipilian po ni claimant. So, sa ngayon po kasi through bank po ang payment po natin ng death benefit. So, ito po ay makikredit po doon sa kanilang ipiniling disbursement account at doon po nila ngayon makukuha yung kanilang death benefit. Sa ngayon po, tumatanggap na rin po sila ng lump sum death benefit sa pamamagitan po ng bank remittance. Kasi po, noon po, binibigay po natin yan sa pamamagitan lang po ng cheque kapag lump sum. Pero ngayon po, binibigay po natin ang lahat ng benepisyo ng death sa pamamagitan po ng bangko. Pero ito po, meron din po pa rin tayong exceptions, pero kakaunti na lang po ito. Okay. Ako, ang susunod naman po nating tatanungin si Sir Albert, no? Yung pagdating naman po sa filing po, ano na po ba ang proseso ngayon sa SSS kung sasabit na po sila ng death benefit claim? Ito po, bali meron po tayong OTC at meron po tayong bago ngayon ang online filing po ng death benefit claim. Ang online filing po ng death benefit claim, ito po yung bagong paraan, tulad po na nasabi ko, ito po yung bagong paraan po natin ng pag-file ng death benefit sa pamamagitan po ng SSS website. Ang online filing ng death benefit claim ay mas madali, mas ligtas, at mas maginhawa ang paraan ng pag-file. Dahil po online na ang pag-file ng death benefit claim, hindi na po nila kailangan magpunta sa sangay ng SSS upang magpasa ng kanilang death benefit claim. Ito po ay bahagi pa rin ng digitalization efforts ng SSS kung saan lahat ng mga benefit application ay gagawin ng online. Okay, good news po yan sa ating mga claimants, no? Kasi pwede na silang magsubmit online. So, Sir Albert, sino po ba yung mga qualified na magsubmit ng death benefit claim online?
Bali, sa ngayon po, sa kasalukuyan, ang mga kwalipikado pa lang sa pagpa-file online ay ang dependent legal spouse ng namatay na miyembro ng SSS. Dapat po ang nasabi po nating dependent legal spouse ay member din ng SSS. Siya po ay hindi nagpakasal muli, nagcohabit, o pumasok sa live-in relationship bago at pagkatapos ng pagkamatay ng miyembro. Samantala po, habang hinihintay po natin ang improvement sa ating sistema sa online filing, ang mga sumusunod po ay hindi pa kwalipikado sa online filing at kailangan po mag-file sa alinmang sangay ng SSS. Una po, ito po yung mga merong dependent children o may mga menor de edad na anak na wala pa pong 21 years old o wala pang kapasidad upang suportahan ang sarili. Pangalawa po ay ang meron pong discrepancy sa date of death between yung fina-file po na death benefit at sa settled po na funeral benefit claim. Pangatlo po ay within process or settled death benefit claim. Sila naman po yung meron ng pending o bayad na death benefit. Pang-apat po ay yung easy death benefit claim is due to illness or sickness requiring medical evaluation. Ito po, yung pagkamatay po ng miyembro natin ay dahil sa pagkakasakit na pwedeng konektado sa nature ng kanyang trabaho at nangangailangan po ito ng medical evaluation. Sumunod po ay invalid membership coverage tulad ng voluntary member po siya as initial coverage po niya. Sumunod po ay yung deceased SSS member has outstanding loan balance under the Stock Investment Loan Program, Privatization Loan Program, Educational Loan, and Vocational Technology Program. Bali, kapag meron pong loan balance, hindi po pwede sa online filing po ng death benefit. Sumunod po ay kung ang claimant is incapacitated, under guardianship, or confined in an applicable institution such as penitentiary, correctional institution, or rehabilitation center. Bali sa mga kaso po na ito, hindi rin po pwede sila mag-file online at sa mga branches po natin sila makakapag-file through representative po ito. Ang sumunod po ay application of portability law or bilateral social security agreements at non-availability or late registration of death certificate issued by local civil registrar or Philippine Statistics Office. So ito po kapag hindi po available ang death certificate or kung available man, late registered po ang death certificate, hindi rin po pwede sa online filing. Sumunod po ay kung meron pong adjustment or for re-adjudication, kung meron po silang request na request for adjustment po ng benefit, hindi rin po pwede sa online. And other conditions or cases as may be determined by the SSS. So yun po yung mga yun po yung mga mga hindi pwede sa online filing. Dahil ulitin ko po, yung pwede lang po sa online filing ay yung dependent legal spouse pa lamang. Okay. Sir Albert, no, nabanggit mo kanina, no, yung mga hindi qualified sa online filing, mano-mano, so face-to-face yun. Pero ang pagpa-file nila, paano yun? Unang tanong ko, kung ang claimant po ay hindi member, paano siya makakagawa ng My.SSS? Required ba siya mag-register, maggawa ng account sa My.SSS para makapag-file ng online? Bali sa ngayon po, meron po tayong programa na nagbibigay po or nag-i-issue po ng SS number sa mga non-SSS claimants. Bali pwede po silang pumunta sa branch po natin. Sa ngayon po sa branch po natin or sa My.SSS po para mag-register po as member po para makapag-file po For the purpose of filing ng death benefit? Sa ngayon po, plano po na mag-issue po ng SSS number kapag pumunta po sila sa
sa branch po natin sa pag-file po okay. ng death benefit. So, planning stage pa lang or execution na ho yun? Bali kapag pumunta po sila sa branch, bibigyan po sila ng, i-issuehan po sila ng SS number. Tapos Opo, sa branch po ang pag-file po ng Okay. death benefit. Paano Para po? sa Online non-SS. filing na or manual filing? Para po sa non-SSS member, manual filing pa lang po ngayon sa branch po So natin. yun, oo. Opo. Kasi marami naku-confuse kung ang gagamitin ba ng isang claimant ay ang SS records ng isang namatay na member para sa kanyang doon sa pagpa-file ng claim o mismo sa records niya. Sa kanya pong records po yun. Ayun. Bali papasok, kunwari po yun sa, since qualified po na mag-online file ay ang dependent legal spouse, papasok po siya sa my.sss account po niya para makapag-file ng death benefit para sa asawa po niyang yumao. Kasi minsan nagreklamo, bakit hindi ako makapag-file ng claim? Yung pala, ang ginagamit niyang registration account, yung sa namatay na member. So, hindi pala yun. Pero kung ikaw ay isang claimant na hindi pa SSS member, manual filing ang isasagawa mong paraan ng pagpa-file. Tama, sir? Po, sa branches po natin. Ayun. So, yun naman pala. So, sinimplify na rin no, para ma-accommodate din yung mga claimants natin na hindi pa rin SS member at magiging claimant nga po dito sa benepisyo na to, sir, no? Tama po. Pero pag nagpunta sila ng branch, sir, paano po yun? Di ba last digit ang preference natin? Last digit SS number ng namatay na member ang magiging basis ng pagbisita nila sa branch. Tama po? Tama po, by scheduling po ang natin. Ang pagbisita sa branches, based po sa, nasabi niyo po, is yung huling digit po ng SSS number. Ay, yun, Lisa. Klarong-klaro. Okay? Sa mga members po, ang pinag-uusapan po namin ay Death Benefit Program po ng SSS na kung saan po ay kasama natin si Sir Bong at si Sir Albert, no? Pag may mga questions po kayo, naku, ang dami check nito mga questions, Lisa. Alam mo kasi, pagdating sa death benefit talaga, iba't ibang version ng kwento ng mga claimants na maririnig mo dyan. No? Katulong pa rin natin ng mga FB Warriors sa pagsagot po ng mga katanungan nyo. At pagpadala lang po kayo ng katanungan para humasaya po ang ating discussion ngayon dito sa Usap Tayo. Lisa? Yes, ito pa po, isang tanong pa po natin kay Sir Albert. Ano po ba yung mga requirements para makapag-submit po ng death claim application online? Bali, para po makapag-file ng death benefit online, kailangan po ang claimant natin na dependent legal spouse ay SSS member din. Siya dapat ay merong SSS number at rehistrado sa my.sss portal na matatagpuan sa official SSS website. Dapat rin po ang claimant ay naka-enroll ang disbursement account sa disbursement account enrollment module o mas kilala natin sa tawag na DAEM, na matatagpuan rin sa kanyang registered my.sss account. Dito po kasi ipapadala ng SSS ang benefit proceeds ng claimant. Dapat din po ihanda ng dependent legal spouse natin ang SSS number ng yumaong miyembro, death certificate at marriage certificate po nila. Yan po. Ayan. Katulad nga nung lagi mong ina-advise din, Miss Vanji, sa ating mga viewers, no, kapag mag-online filing na, dapat hawak niyo na yung mga dokumento para at least, pag nanghingi na ng mga impormasyon, Oo. nakapirme na po kayo sa inyong kinauupuan at ini-encode ko na po direkta yung, hindi yung kung kailan, Oo. mag-online filing. Nasaan na ba yung birth Oo. certificate? Nasaan na ba yung SSID ng asawa Actually, ko? minsan pa nga, narurong spelling, minsan nagkakamali, di ba sir, ng mga date of birth, no? Pag minsan kasi excited magpasok ng detalye, instead na December 6, nalalagay December 7, December 5, mga ganun mga scenario dito sa pagpa-file ng claim. Kaya napakahalaga din, no, pagkatapos niyo po i-encode yung mga kinakailangang impormasyon, maganda i-double check niyo din yung mga in-encode niyo, siguraduhin niyo tama yung spelling, tama yung yung Lahat date talaga. of dito Date yung of petsa, death. hindi yung petsa no pagkamatay Kamatayan, ng di ba, inyong sir? no. Ayun, tapos isa pang question no Sir Albert, kasi marami din sa ating mga members dahil pandemic ngayon, natakot maglalabas para mag-file ng kanilang mga claims sa SSS, yung mga 2 years ago hindi pa nila na-submit yung kanilang death claim application. Pwede pa ba nilang ihabol yung kanilang submission? Wala ba itong prescriptive period? Pwede po, Ma'am Lisa, dahil ang pag-file po ng death benefit claim ay walang prescriptive period. Pero ang filing po ng request for adjudication or adjustment
ng settled death benefit claim ay kailangan ma-file sa loob lamang ng 10 taon mula nang masettle ang claim. Ayun. Oo nga. So, kunyari sir, yung nabanggit mo kanina, may settled claim na tapos nagre-request ng adjustment. So, dapat within the 10 period? years po, 10 years po ang ano natin, ang prescriptive period para po sa mga requests ng re-adjudication or request for adjustment. Oo nga. Okay. Sir, may babanggitin lang ako kasi Lisa, alam mo, ito napaka masaya ang topic na ito, yung death benefit sa pagpa-file ng mga members, no? 'Di ba, Sir Bong? Dapat siguro ang mga members, lalo na yung mga kalalakihan, mga male members natin, no? Magsabi na sa pamilya na ako ay SS member. Kasi minsan nagkakagulatan, sir. Parang minsan nga, yung claimant, nakakainis siya. Hindi niya sinabing SS member siya. Tapos, hindi ko malaman kung saan ang records niya. So, dapat may disclosure ho tayo ng mga SSS membership natin, no? Okay, minsan nga, umibig pala siya. Meron pang ibang claimant. Nako. Kailangan po yung mga contested claims, di ba, sir? No? Ayan, so mga members, ito po yung mga aral na dapat nating tandaan tungkol sa, lalo na sa pagpa-file ng death benefit, no? Lalo na po yung mga members nating na masyadong gwapo po, no? Anyway, sir, yun nga, nabanggit ko yung contested claims, no? Paano naman po yung mga kaso na ganun, no? Paano po na-handle natin ang SS? Paano po na-handle ng SSS yung mga ganung contested claims? Bali sa kaso po ng mga contested claims, kapag meron pong natanggap ang SSS na report na claim ng primary beneficiary, pansamantala po munang i-hold yung tumatanggap ng pension hanggang po ma-resolve po yung issue. Yun yung mga micro-settled ba, sir? Bali po yung ano po, yung nabanggit po natin, meron na pong tumatanggap ng pension, ng buwan ng pension, tapos meron pong nakiklaim ngayon na primary beneficiary rin. So, ganun po. Bali, i-hold po yung naunang na-settle hanggat hindi pa po nare-resolve yung ano. Oo nga, sir. Kasi di ba may mga discoveries na meron pa nang dineclare na ibang beneficiary yung member, di ba, sir? Tama Yun ang po. mga contested claims talaga. Tapos yung dineclare na beneficiary, naku, hahanapin pa ho ng SSS yun. Tapos kapag hindi ho nagkaugnayan pa or nagkasundo pa yung dalawang parties, di ba, sir? Yun ang nagiging cause din ng delay. Tama po, ma'am. Tama po. Okay, Lisa. Ayun, paano naman, Sir Albert, yung mga kasong, kasi madalas nangyayari ito, di ba? Yung, kasi ayon sa batas, no, yung Order of preference. yung legal wife, yung tatanggap ng ng benepisyo sa SSS. Paano kung may rehistrado sa PSA, nangyari may second, may third, may fourth wife? Oo nga. Sino po ba, no? Sino pa rin po ba yung papabura ng SSS pagdating sa pagbibigay ng death benefit? At saka minsan, Lisa, sir, minsan may pinakasalan na pero iba yung declared beneficiary niya. Paano natin na-handle yun? Sa mga kaso po na yan, ang mag-determine po ay sa branch po, ang mag-evaluate po ng claim. Bali, i-check po nila kung sino po ang qualified na beneficiaryo ng yumaong miyembro. Bali, sa branch po sila makikipag-ugnayan. Kaya saludo tayo sa mga branch personnel natin, Lisa, di ba? Kasi sila yung nag-handle ng mga ganitong kakomplikadong Oo. mga sitwasyon. So, ito po, meron pa po tayong kailangan pong linawin sa ating mga guests, no? Pwede bang tumanggap ng death benefit claim kung ang claimant ay hindi pa kasal sa member para mga common law wife? Bali, sa ngayon po, ang pagpa-file po online ay para lang sa dependent legal spouse. Dahil isa po sa dokumentong kailangan nilang i-upload ay marriage certificate po nila. Okay. Tingnan ako, medyo Paano, sir, kunyari, yung common law wife niya, may anak siya doon, minor. Ano po ang pwedeng i-claim nun para sa bata naman? Bali, kung kung common law spouse po ang nagki-claim para po sa minor illegitimate child, pwede pong mabayaran as guardian Ayun. ng minor illegitimate child po yung common law spouse po ng yumaong miyembro. Ay, yun naman pala. So, meron din naman para sa bata. Okay? Ayan na. Mukhang nahimay na natin yung guidelines sa pagpa-file at yung na-discuss na rin natin kung ano ang death benefit program natin, Lisa. Ready na ba kayo sa mga katanungan natin mula sa members?
Sir? Okay. Mula kay Tess Monterrey, paano po kung single o walang asawa at pamilya ang namatay? Sino po ang pwede mag-claim sa death benefit? Meron po kasi tayong, nabanggit ko po ako kanina na meron po tayong order of preference ng pagkakaloob po ng death benefit. Yung po yung primary o yung legal na asawa o yung mga dependent children. Pangalawa po yung yung secondary beneficiaries. Yung po sila po yung mga magulang na buhay. And then pangatlo po is yung designated beneficiaries. Yun. Just So, yung legal heirs po. No? sa sagot dito kay sa Ma'am tanong Tess. po niya, Mm-mm. paano ko pong single? Mm-mm. So, ibig sabihin po, wala po siyang asawa. Ang maaari lang po nating ma-determine kung sino po magiging beneficiaries, yung secondary beneficiaries. Kung buhay pa po ang kanyang magulang. Ang magulang. Tapos Yes, susunod, sir? Susunod po yung designated beneficiaries po. Ayun. Kung sino po yung tinalaga niya doon sa kanyang record na beneficiary. And then, kung wala po yun, yung legal heirs po natin. Yung legal na tagapagmana. May follow-up question lang po ako, Sir Bong. Yung mga, halimbawa po, may mga natitira pa pong kapatid yung namatay na membro, saan po sila papasok sa designated beneficiaries po ba? Kung nailagay po sila sa kanilang, yung records, SSS records? Yung mga natitirang kapatid po, na ang assumption natin dito, no, kung halimbawa po si deceased member is wala ng primary beneficiaries, no? And wala na rin po siyang secondary beneficiaries. At meron pa po siyang natitirang mga kapatid. Kung ito po ay nakatalaga doon sa record or dinesignate niyo po bilang beneficiaries, sila po yung magiging o maaaring beneficiaryo ng deceased member. Ngayon po, kung wala naman pong nakadesignate, ang magiging beneficiaryo yung kung sino po yung legal na takapagmana po. May follow-up question ako, sir. Kunyari, may magkakapatid. Sa 5 magkakapatid, si bunso lang ang dineclare niya designated beneficiary. Paano po yun? Paano po ma-address yun? Hindi po kasi natin nililimit yung kung sino po yung dineclare po ni deceased member sa kanyang SSS records. Meron po tayong mga dokumento na nire-require po doon sa mga magpa-file. Kung sinasabi po natin na sila po ay dependent children ng namatay na deceased member, nire-require po natin sila na mag-sumiti lang po ng kinakailangan dokumento, which is yung birth certificate. So, kasi may mga ganun scenario, sir. Hindi, ako ang dineclare ni kuya so hindi kayo pwede mag-file ng claim. Pwede ba yon? Ito nga, Banji, no, nagiging kasi ito, no, parang naging awayan doon sa pagkiklaim po ng death benefit po. No? So, nice ko lang pong iklaro po sa lahat ng mga claimant po. No? Kung ikaw po ay nakadeclare na bilang beneficiaryo or ikaw po ay tinala, maaari po kayong makatanggap ng benepisyo bilang designated beneficiaries. Provided kung wala pong primary, wala pong secondary. So, doon po natin titignan kung meron po talaga siyang dinesignate po na beneficiary. So, doon lang po natin i-determine kung sino po yung rightful beneficiary po natin. Okay. Grabe, no? Controversial talaga itong benefit na to, Lisa. Lisa. Ayan, meron pa po tayong isang question galing po kay Jocelyn Mercado. Ang allowed po ba na mag-claim ng easy death claim benefit ay yung pong tawag dito yung spouse ng namatay, no, na member, no, basta work-related cases? If hindi po siya work-related, hindi po ba sila qualified mag-claim ng easy death? Yes po, no. Ang easy death benefit po ay pina-file po natin yun kapag yung membro ay namatay po at work-related po yung pagkamatay niya. So, kung hindi po work-related, matatanggap lamang niya yung SSS death po. So, Okay, thank you sa clarifications, Sir Bong. Ito naman po galing kay Annabel Grolio Sarahan. Good morning po. Ask ko po kung meron po bang makukuha ang mga anak ko
sa death claim as beneficiary. Namatay daw po ang kanyang asawa. Gaya nga po nasabi ko kanina, no, kung ang mga anak ay hindi pa bababa sa 21 years old, maaari po silang mag-claim bilang dependent children ng namatay po niyang asawa, no. Ayun. Pero dapat yun, sir, di ba? Kailangan supportan talaga ng birth certificates yun, di ba? Okay. Mula kay Teresa Fraginal. Uy, thank you so much sa mga information details. Naku, sir, maraming salamat daw po. Reaction po. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig po. Ayan. Okay, next. Mula kay Christina. Paano kung pensioner yung namatay po? Christina, ano kayang klaseng pension? Pero i-assume natin, sir, retirement nga po. I-assume ko po, no, kung retiree pensioner po ang namatay, no. So siguro ang kasunod na tanong dyan is, makakatanggap po ba ang namatay na asawa kung retiree pensioner, no? Tama po, no, makakatanggap po siya ng buwanang pensyon sa pagkamatay po ni retiree pensioner. Kung magkano po yung halaga na natatanggap po ni retiree pensioner ay 100% po na ibibigay po sa asawa. Okay. So, ita-transfer lang. No, Pero sir? hindi po ibig sabihin na matay yung retiree pensioner, automatic mapupunta sa kanya. I mean, mapupunta sa kanyang bangko, gano'n. Kailangan pa rin po tayong pumunta sa ating branches para mag-file po ng application for death benefit claim. Nakakala kasi yung iba naghihintay, no? Bakit wala pa kaya yung death claim ko? Yung pala, hindi pa pala nagpa-file ng claim na, sir. Yun po yung mga kadalasan po na mga tanong po ng mga ating mga claimants, no? Bakit po namatay na yung aking asawa, wala pa ako natatanggap na benepisyo. Yun. So, kailangan po may proseso, magpa-file din po ng claim. Okay? Lisa? Yes, ito naman po galing kay Desiree Cabang Buraga. How much po ang minimum lump sum amount sa death claim? Okay po, no? Ang minimum lump sum po kasi is, depende po yan sa halaga at bilang ng contributions, no? Pero po, ang pinakamababa po nating lump sum death benefit is around 12,000 po sa ngayon. Kasi po, ang pinakamababa po nating ngayong AMSC is around 1,000 po. Meron po tayo. Ito, Ms. Vanji, meron pa po galing kay Imelda Castro Verde. Magkaiba po ba yung death claim at funeral claim, Sir Bong? Tama po, no, magkaiba po yung funeral tsaka death claim po, no. Pag sinasabi po natin kasing funeral benefit, nire-reimburse lang po natin yung kung magkano po yung na-defray na cost po ng funeral expenses. While dito po sa death benefit, binabayaran po natin yung beneficiaryo base sa order of preference. Or base po kung sino po yung surviving beneficiary. So dito po sa funeral benefit, kung sino po ang nakapagbayad or kung sino po yung legal na pwede nating bayaran katulad po ng asawa o yung anak. Kung ito po ay hindi po wala pong funeral expenses or funeral receipt na available upon filing po ng kanyang funeral benefit. Ayun. Lisa, na-address na natin yung unang batch ng mga questions natin, sir. Mula sa ating mga viewers, pagpapahingayin lang namin kay sandali. Bigyan natin daan tong mga pagbati portion natin, no? Happy viewing sa inyo, mga SSS members. Maraming salamat po at sinasamahan niyo po kami sa aming programa ngayon. Tulad ni Miss Gemma Virey, si Presi Alonso, si Arlene Romero, Samantha Hart, Belia Marcos, si R.A. De Leon, Raquel Mensurado, si Cristel Pelito, happy viewing sa iyo, Jennifer, si Cesar Sampaga, Helen Gui, si Roy Pedrosa, si Cecilia Bentoy, si Cesar Algo, Angelica Martinez from Macau, happy viewing po, at si Libni Enrique. Okay, Lisa? Yes, ito po, meron namang katanungan galing kay Dante Cabico. Ilang taon po ba mag-expire yung pag-claim sa death claim? Nasagot na po ito earlier. Sir Albert, baka pwede pong pa-elaborate po para sa ating mga viewers.
Tulad po ng nabanggit po natin kanina, ang pagpa-file po ng initial death benefit claim ay walang prescriptive period. Pero po ang meron lang prescriptive period ay yung request for adjustment or re-adjudication ng settled death benefit claim po. Okay. Thank you sa clarification, Sir Albert. Ito naman po, galing naman kay Yuli Yanson Marinay. Ilang months po ba dapat ang hulog para mag-qualify sa death benefit claim, Sir Bong? Actually po, na nabanggit ko na po ito kanina, no? Paano po ba mag-qualify para makapakuha po tayo ng death benefit? Maski isa pong contribution, pwede na po tayo mag-qualify ng death benefit. Pero meron po tayong qualification for monthly pension and lump sum po. So kung sinasabi nating lump sum, mas mababa sa 36 months ang ihulog po ng miyembro. Kung pension naman po, kailangan umabot po tayo sa 36 months po ng contributions. Kung meron pong isang hulog, maaari na pong makatanggap ng death benefit po. Yun po ay lump sum benefit lamang po. Okay, medyo kakaiba yung tanong na to, Sir Bong, Sir Albert. Mula kay Rose S. Ag. Aslam po, kinakaltas po sa pension or death benefit ang maternity benefit ng kapatid ko kasi namatay po siya after manganak. Meron po bang ganon, Sir Bong? Meron po kasi tayong polisiya na may rules po tayo na no overlapping or no benefits shall be received in the same period, kumbaga. So, ibig sabihin, nag-overlap po yung kanyang death benefit tsaka yung maternity benefit. So, in general rule po, dapat po isang benefit lang po matatanggap. Since nag-overlap, so kinakailangan po nating ibawas kung ano mo po yung nag-overlap na benefit. Kasi considered po it as overpayment para sa atin. Ayun. Okay. Wala naman kay Bernard TGNNA. Good morning po. Namatay po ang mama ko noong September 2020. Yung lola ko po, kinuha lahat ng papeles ni mama. Ito na. Makukuha po ba ng lola ko yung burial ni mama? Pati po mga birth certificate namin, kinukuha. Naku, ito na yung mga issues natin, sir. Ang atin pong requirements po naman sa funeral benefit po na issue resibo lang naman po. So, kung titignan po natin, ang sinasabi niya rito is burial benefit. Hindi po niya maaari makuha yung kung ang nakapangalan po sa resibo ay mismo si Yung mga bata, ano? Isa sa bata kanila. o yung asawa po. Kung ang tinutukoy naman po ni Sir ay death benefit, ay hindi niya rin po makukuha ito sapagkat buhay pa po ang asawa. So, meron po tayong order of reference na dapat primary beneficiary muna ang dapat po ang priority na babayaran po ng death Kaya benefit. sir, in the absence of partner nung namatay na female member natin, yung mga bata po, no? Yes po, kung sila po ay hindi pa po umabot sa 21 years old po. Oo nga, Bernard, kausapin mo si Lola, no, ibalik ang mga documents, no? Kasi tingin ko sila yung designated beneficiaries at may karapatan mag-file ng claim. Lola, pakibalik po yung mga documents kila Bernard, okay? Mula kay Joyce Santillan, sir, totoo po bang kahit sino may hawak ng death certificate, pwede na siya mag-claim ng burial ng namatay sa SSS po? Ayan, salamat po. Ito po ang tinatanong po niya sa funeral benefit pa rin po, no? Bali tulad po ng nabanggit po ni Sir Bong kanina, ang funeral benefit ay pinagkakaloob sa kung sino man ang nagbayad sa funeral or sa pagpapalibing ng yumaong miyembro. Kung sino po yung merong official receipt ng mga funeral services, sa kanya po ipagkakaloob yung funeral benefit po natin. Isa lang po sa dokumento na kakailanganin ay ang death certificate ng yumaong miyembro. Yan po. Yan ay mga mga issues nga, Lisa. Oo. Totoo yan, Miss Banji. May follow-up question lang ako kay Sir Albert kasi yung tungkol po sa funeral. Di ba po yung mga dependent legal spouses po, hindi na po nila kailangan pang mag-submit nung proof nung yung katulad nung resibo as proof ng funeral expenses. Tama po, ma'am. Bali, Ma'am Lisa, tulad nung nakaraang episode po natin sa Usap Tayo, pwede po sila mag-file online. Tang walang ina-upload na official receipt.
Thank you sa clarification, Sir Albert. Ito naman po, may question naman po galing kay Mylen Hizon. Widowed na po ako, wala po siyang dependent child. Sino po ba ang pwedeng mag-claim ng death benefits? Ito po para kay Ma'am Mylene. Ito po yung nabanggit niyo po kanina na dapat forward looking. Ito po nagpaplano na po si Ma'am Mylene. Ang scenario po niya, widowed balo. Balo po siya at wala na po siyang dependent child. Ang tanong po niya kung sino yung pwedeng mag-claim ng death benefit kung sakaling siya ay yumao. Bali kapag ganun po, wala na pong primary beneficiary dahil ang primary beneficiary ay ang asawa at ang mga minor children. Pupunta na po tayo sa secondary. Kung meron po siyang magulang, doon po ipagkakaloob ang death benefit claim po para sa pagkamatay po niya. In the absence of the parents po, sino susunod? Kapag wala na pong parents, pupunta po tayo sa designated beneficiaries. So yun ma'am, check nyo na po yung mga records nyo, yung E1, E4 nyo, review nyo na po. Tama po. Minsa? Okay, sumagot naman po tayo ng mga katanungan mula sa SSS Bacolod Branch. Mayong adlaw, ako si Jiki from Bacolod City. Kamamatay lang po ng father ko while on duty. Ano po ba yung mga benefits na pwedeng makuha niya from SSS? Thank you. Okay, Sir Bong, ang tanong po ni Miss Jiki, kasi kamamatay lang po ng kanyang father while on duty. So ano daw po ba yung mga benefits na pwede niya makuha sa SSS? Napakagandang tanong po nito, sinasabi po niya na while on duty. So, ibig po sabihin, work-connected po yung pagkamatay ni member. Maaari po makatanggap yung kanyang naulilang mga beneficiaryo ng easy death benefit. Kasabay din po nito, maaari din po siya makatanggap ng SSS death benefit. So, ibig sabihin po, double compensation po ang matatanggap po ni surviving spouse or surviving beneficiaries. Okay, salamat po, Sir Bong. At meron pa pong isang katanungan mula sa SSS. Okay. Meron pa po tayong isang comment mula po kay Miss Joy Santillan, Nagpapasalamat po siya, doon sa mga info na binibigay po natin. More power and God bless. So, maraming salamat, Joy. Sir, dun sa EC, di ba, pero kailangan yung supportahan ng mga reports, di ba, police report, at saka yung sa company po, para ma-establish po na work-related po yung pagkamatay ng member, di ba, sir? Yes po, Ma'am Banshee, Kapag work-connected po kasi meron tayong additional requirements po dito. Gaya po ng report of death, kung siya po ay namatay po doon mismo sa kanyang kumpanya o trabaho, or meron din po tayo yung accident report, kung siya po ay namatay po dahil po sa aksidente. So, other than that po, meron din po tayo mga ibang dokumento na nire-require as necessary po. Okay, isa pong magandang example dyan, Miss Banji, kasi di ba kahapon, Ay, oo. lumindol. At kung meron man po tayong mga empleyado, nasugatan, habang sila ay nasa loob ng opisina o habang nasa biyahe sila, At nangyari yung mga ganitong klaseng sakuna ay pwede silang mag-claim,